Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa latest update ng Bone renouncing. Ayan, sabi rito ay minting Bone almost complete. Yan, sa mga hindi nakakaalam, ang Bone contract renouncing na ito ay i-release po ng mga developers ang kanilang ownership dito kay Bone token. At kung pag na-release na nila po ang ownership nila dito, ibig sabihin ay wala na po silang control dito at mawawalan na po sila ng kakayahan na mag-mint ng Bone. Yan, ang mint ng Bone ay yung magki-create po sila or meron po silang kakayahan na dagdagan yung supply ng Bone. Ayan, kaya marami pong yung buong community po ng Shiba Inu ay matagal na po silang nagre-request na i-renounce na nila ang Bone. Yan. At sabi na rin ng mga buong community na maaring ito raw yung dahilan kung bakit hindi pa ito inililista ni Binance sa kanyang platform dahil sa hindi pa nare-renounce ang contract nito. Kasi nakakatakot po talaga kung pag yung owner ni Bone ay hawak pa nila ito. Talagang paano kung pagbiglang naisipan nila na dagdagan nila yung supply ni Bone. Ayan, kawawa naman. Magkakaroon ito ng negative impact sa market price ni Bone kapag ganyan. Kaya para magkaroon ito ng price stability ay kailangan po talaga nilang i-renounce ang Bone. At para magkaroon na rin para makampante na rin yung mga investors ni Bone. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay minting Bone is almost complete. Ayan. The Shiba Inu team has almost completed the minting of Bone Shiba Swap Bone, an integral steps toward renouncing the token's contract. Ayan, mini-mint po kasi nila yung last na amount ng Bone. Ayan, minting of Bone. Ayan, kung pag natapos na yan ay pwede na silang mag-proceed sa renouncing ng tokens contract. The team behind Shiba Inu has shared the latest update regarding its effort to renounce the contract of Bone Shiba Swap, the official gas token of Shibarium. Ayan. Ang Bone po pala ay ang gas token. Ayan, ito po yung ginagamit na pambayad sa mga transactions dito sa Shibarium blockchain. Per an update posted on X by the anonymous Shibarium developer, Shibarium 1, the team has almost completed minting of the remaining Bone supply. Ayan, almost done. Ayan, almost completed na. Ito po kasi yung hinihintay. Ayan, para masimulan na ang renouncing ng Bone. A step closer to renouncing Bone contract. Notably, minting the remaining Bone supply is a pivotal step in renouncing the token's contract. It bears mentioning that renouncing the contract will see the team relinquish control and ownership of the token. Ayan, napaka-importante daw po kasi yung minting sa natitirang supply ng Bone bago nila simulan ang renouncing ng contract na renouncing ng contract nito. Yan. Interestingly, Shiba Inu commenced the process of renouncing Bone last week, leading to the creation of a dummy token dubbed Calcium. Yan. Nasimulan na po pala nila ang renouncing ng Bone nitong nakalipas na linggo. At para magawa nila ito ay gumawa po sila ng dummy na token at ito po yung tinawag nilang Calcium. Ayan, Shiba Inu developer Calderia explained that Calcium token was only created to renounce Bone contract. Yan. Yan daw po ang dahilan lamang ng Calcium token. Yan ang purpose ng Calcium token. Ginawa po nila ito para magsilbi, yan ginawa po nila ito dahil sa kanilang isasagawa na renouncing kay Bone contract. Dami po ito na token. He warned users not to trade the token as it has no liquidity. Ayan, wala pong liquidity ang Calcium. Ayan, sa madaling salita ay isa lamang po itong basura. Kaya ayan, wag po tayong magsayang ng funds natin dito kay Calcium.
Bone approaches 250 million max supply. Ayan. Malapit na po niya na makamit ang 250 million na maximum supply nito. According to data on CoinGecko, Bone currently has a circulating supply of 249.91 million. Ayan. Napakalapit ng yung target po rito ay 250 million. Consequently, the team needs to mint an additional 81,344 bone to reach the token's max supply of 250 million. Yan, ito na lamang po yung kailangan, 81,344 na bone. Yan po ang kailangan nilang i-mint. Yan. Last year, the Shiba Inu community voted in support of a proposal to officially halt all bone minting after the token hit a circulating supply of 230 million. Ayan. Meron po palang ginawang proposal dito na titigilan nila ang pag-mint ng bone kapag na-hit nito ang kanyang supply na 230 million. As a result, the team behind the project noted that the remaining 20 million bone tokens will be designated to Shibarium validators whose responsibility is to secure the layer 2 blockchain. Ayan, yung remaining 20 million daw po ay maibibigay sa mga Shibarium validators. Yan, sa mga hindi nakakaalam, mahalaga po kasi ang mga validators dito kasi sila po yung tumutulong sa pag-secure ng blockchain nito, layer 2 blockchain. Overall, over 28 million bone delegated to 12 validators. Ayan, 28 million na po pala ang na-delegate nila. Lampas po ito sa 20 million na sinabi rito. At press time, there are currently 12 validators on Shibarium. Shiba Inu's community members have already delegated 28.02 million bone tokens to these validators. Notably, Unification ranks as the leading validator on Shibarium with a holding of 5.53 million. Yan, si Unification po ang nangunguna na validator ng Shibarium. Unification is closely followed by Shib Army Africa, Chain Master, Shib Army America, which holds 4.17 million, yan, 4.02 million, 4 million bone tokens respectively. Ayan, ito yung mga sumunod na mga validators. Ayan, dahil sa sobrang dami po ng mga nagdi-delegate dito kay Unification ay meron po silang previous announcement na pansamantalang tinigil nila yung pag-a-accept sa mga bagong delegators para naman maikalat daw yung maibigay sa iba, yung bone na madi-delegate ay maibigay sa ibang mga validators. Ayan, bone down by 0.5% in 24 hours. Many would have expected the price of bone to dip massively following the minting of the remaining supply of bone. However, the procedure did not take a huge toll on the price of the asset as many expected. Ayan, marami pong mga yung sa tingin nila na kung pag na-mint na po yung mga natitirang supply ni bone, ay magkakaroon ito ng negative impact sa market price ni bone kung saan ay babagsak ito. Pero ayan, mukhang hindi po pala ito nangyari. Mukhang hindi gaanong matindi yung impact nito. Yan, in the hours leading up to press time, bone was trading at $0.789, down by 0.5% over the past 24 hours. Ayan, isa po itong magandang balita at magkakaroon na ng renouncing ang bone. Ayan, kung pag na-release na ito ay asahan natin na baka ililista na agad ito ni Ginoong ZZ sa kanyang Binance platform. At kung pag nangyari ito ay ayan, magkakaroon na naman ito ng magandang impact sa market price nito. At syempre hindi lang naman po si Binance, maging yung iba't ibang mga kilalang crypto exchanges na rin ay posibleng ilista na rin nila si Bone. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.